So, ang topic ka po natin ay iwanan ang nakaraan, pagpatuloy sa hangganan. So, past is past. Okay po ba yun? So, yung nagdaan sa 2022, yan sabi ng Bible ay iwanan mo na yan. Maganda man po yan o pangit, ako po'y naniniwala na may maganda po yung lesson sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So, basahin po natin yung binanggit dito ni Apostol Pablo sa aklat po ng Filipos chapter 3, verse 12. Ang sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako ay ganap na, ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala, sapagat ito ang dahilan kung bakit ako ay tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makating ang layunin kong nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpalang pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So, napakaganda yung binanggit dito ni Apostol Pablo bilang isang mananampalataya po ng Diyos. At kung titignan po natin yung buhay ni Apostol Pablo, habang kung siya nabubuhay dito sa ibabaw po ng lupa, kagaya din po natin siya na dumadaan ng magagandang bagay sa buhay niya, mga pangit na bagay, at mga bagay na sa tingin po niya, hindi po niya dapat na matanggap. Subalit natanggap po niya at naranasan po niya sa kanyang buhay. Subalit isang bagay yung napakaganda, ang sabi niya, yamang hindi pa po siya kinukuha ng Panginoon, ang sabi niya dito sa talatang 13, mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Sabi niya dito, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makarating ang layuning nais kong makamtan. Sabi po dyan ay nililimot yung mga bagay na nakaraan. So sabi ko nga, past is past. Ano po yung mga nagdaan po natin sa 2023? Kalimutan na po natin yan. At tingnan po natin yung magandang bagay na pwede pang gawin ng Diyos sa buhay natin ngayong 2024. Amen! Eh sabi niya, kalimutan po natin, ang gawin po natin, magpatuloy po tayo sa ating takbuhin. Magpatuloy po tayo, tuloy-tuloy lang. Kasi yun po yung dapat po nating maging pananaw bilang isang mananampalataya po ng Diyos o bilang isang tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kung ano po yung ninanasa mo na makamtan sa buhay mo ng 2022 na hindi mo nakamtan, so magtuloy ka lang. Naniniwala po ako may tamang panahon po yung Diyos sa lahat ng bagay na nais po nating makamtan sa ating po mga buhay, di ba? Sabi nga po ng mga taong mananagumpay, huwag kang titigil na sumubok. Sabi nga, try and try until you succeed. Hanggang sa ikaw po ay magtagumpay. Yun po yung mga taong mananagumpay. Hindi sila humihinto sa kabiguan ng buhay, kundi nagpapatuloy pa po silang humakbang hanggang sila po ay magtagumpay sa kanilang mga buhay. Kaya sabi po sa 13, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpalang pagkatawag sa akin na Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. So sabi nga, nagpapatuloy siya, nagpupunyagi. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Tuloy-tuloy po yung kanyang buhay sa kanyang pamumuhay bilang isang tao na mananampalataya po ng ating Panginoon. Amen? So tuloy-tuloy lang. So ano po ba yung mga bagay na dapat po natin iwanan sa buhay po natin? Naglagay lamang po ko dyan ng 2 puntos, yung iwanan ang nakaraan. Ano po ba yung mga bagay na dapat nating iwanan sa nakaraan nating buhay? Ang sabi dyan ni Apostol Pablo pa rin sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 32. Medyo mahaba po siya. Subalit, pagbulay-bulayan po natin. Ang sabi dyan,
iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong suot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos na nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, sabi dito ni Apostol Pablo, dahil dito itakwila natin ang pagsisinungaling. Ito po yung number 1 na dapat mo nang iwanan sa 2023. Una, sabi dito yung pagsisinungaling. Dahil dito itakwila natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsalita ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng isang katawan. Pangalawa, kung magagalit man kayo, iwasan ang kayo ay magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Una, sabi nga, sabi dito, yung pagsisinungaling, iwanan na daw po natin yan. Magsalita na daw po tayo ng totoo. Pangalawa, kung magagalit ka, iwasan mo na po yung magkasala. Amen? Alam niyo po ba, walang mabuting bagay na naidudulot po yung galit. Ang naidudulot po niya, kapahamakan, kaguluhan sa buhay po ng isang tao. Kaya kung alam natin yung mga bagay na ito na hindi makakabuti sa buhay natin, iwan na po natin. Kung dati lagi ka nagsisinungaling, ngayon hindi na. Sasalita ka na ng totoo. Kung dati lagi ka nagagalit, ngayon hindi na. Amen. Alam niyo po ba, isa sa bunga po ng banal na Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Sabi ko nga, kung malapit ka ng magalit, ang gawin mo, tumahimik ka muna. Kasi kapag tumahimik ka, sigurado maiiwasan mo po yung magkasala. Di ba? Bagamat kung minsan may mga tao talaga na galit na at hindi ka nagsasalita. Hindi ka sumasagot. Kasi pagka sumagot ako, baka magsalubong po yung di ba? Yung parang galit. Hindi po maganda yung magiging resulta po noon. Kaya sabi nito, iwan na daw po natin yon. Pangatlo, sa 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Alam niyo po ba yung sinabing dito magnanakaw? Yung po bang hindi po tapat sa kanya pong sistema po ng pamumuhay. Sabi ko nga, kung titingnan po natin yung mundo, ito po yung takbo po ng mundo. Na yung po bang, pagka sinabi po 50 kilo, 49 kilos lang. Pag sinabing 25 kilos, 24 kilos lang. Yung po bang isang kilo, yun po yung, isa po yung sa salitang pagnanakaw. Ninanakawan mo ng isang kilo yung mga taong bumibili sa'yo. Sabi nga dito ng Bible, iwasan na daw po natin yung ganong sistema po ng buhay. Kasi sabi ko nga ganito, ano po ba yung gusto nyong makita pagdating ng panahon? Kasi kung ang gawa ng mundo ay pandaraya, pagnanakaw, at kung ikaw mismo sinasabi mo, mananampalataya ng Diyos, ganon pa rin po yung buhay mo. Ano na po yung magiging takbo po ng mundo? Yung susunod na henerasyon sa buhay natin. Wala na. Wala nang mabuting gagawin yung tao. Kasi ito na yung nakita nilang buhay, ito na yung nakita nilang pamumuhay, kaya ito na din po yung kanilang susundan. So tayo, bilang mga mananampalataya ng Diyos, lagi natin sinasabi tayo po yung ilaw na dapat nagliliwanag yung buhay natin. Huwag po tayong gumaya sa takbo po ng mundo. Kaya sabi po ni Paul ay iwanan mo na yung mga maling pamumuhay, pagbago na tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip upang mamuhay tayo ng tama at mabuti at galugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Amen! Sabi niya, iwanan na po natin yun. Sabi nga po ng isang napakinggan ko sa video, yung pong sa pong nagsasalita po na mananampalataya ng Diyos, madami daw po mga tao ngayon ang mahilig sa
Sure ka. Kahit mali, okay lang. Kasi mabilisan. Sure ka. Alam niyo po, pag lahat ng tao natuto sa sure ka, wala na pong tama. Lahat mali na. Diba? So, tayo, gusto ng Diyos na mamuhay po tayo ng tama. Mabuti. Sabi ko nga, hindi lahat ng tama, mabuti. Hindi lahat ng mabuti ay tama. Kasi madaming taong gumagawa ng mabuti, subalit ang dulo noon ay hindi tama. Mabuting magnakaw, di ba? Mabuting magsinungaling. Mabuting gumawa ng masama. Pero ang tanong ko doon, tama po ba yun? Hindi, di ba? Ang gusto ng Diyos yung tama. Okay, tuloy po tayo. Huwag na kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. So, iwanan na daw po natin yung paggamit ng masamang salita. Kasi pasilin po natin yung Panginoong Jesus nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa. Di ba? Gumawa siya ng mabuti sa lahat ng tao. Nagpakain po siya, gumawa po siya ng himala, at lahat ng mabuti ginawa po niya. Subalit makikita po natin, yung ginawa po sa kanya ng mga tao, pawang hindi maganda. Subalit ang Panginoon, mapapansin po natin, nung kung siya ay nandun na po na nakapako, sabi niya, Ama, ipatawad mo sa kanila yung kanilang mga nagawang kasalanan. Imbis na magsalita po siya ng hindi tama, ang sinabi po niya ay pawang pagmamahal sa kanya po mga minamahal. Amen po ba daw? Kasi napakahalaga po na yung pananalita natin may pakinabang. Kasi kapag hindi, ay paano po bang ganito yung kwento? Yung ano po, ganong kahaba, nung lumipat sa kabila, ganun na kahaba. So, wala po siyang magandang pakinabang. Amen? So, sabi nga, iwasan po natin. Huwag tayong gumamit ng masamang salita. Yung masama, pag po sinabing masama, hindi siya makakabuti sa buhay po ng isang tao. At sabi ko nga, kung hindi man po ito makakabuti sa buhay ng tao, huwag na po natin itong sabihin. Kasi wala po siyang magiging pakinabang sa buhay po ng mga tao. Kaya mahalaga, maintindihan po natin yung mga bagay na dapat po nating iwasan. Yung mga pananalita po natin, dapat babantayan po natin. Ano pa? 30. Huwag ninyong saktan ang looban ng Espiritu, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So sabi nga, yung Holy Spirit, nandyan po siya sa buhay natin. Tinanggap natin siya nung tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon. Kaya nasayin po natin na patuloy na yung patnubay ng Holy Spirit ang manguna sa buhay ng bawat isa. And 31, sabi pa dito, alisin na ninyo. Yan, alisin na daw po natin. Iwanan na po natin ang lahat ng sama ng loob. Yan, sama po yun. Wala na po siyang masama loob dito, di ba? Masaya po tayo lahat. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, malalait, mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Iwanan na daw po natin ito. Amen po ba doon? Kasi ano to mga basura lamang po sa buhay ng tao na hindi siya makakabuti. Hindi po siya makakatulong sa buhay natin. Sabi nga, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Lahat naman po tayo nagkakaroon po ng sama ng loob kasi may emotion po tayo. Kaya lang, hindi po siya makakatulong sa buhay natin bilang tao, di ba? Pasilip nyo, kapag may sama ka ng loob sa tao, hindi mo siya pwedeng matingnan po ng diretso. Ano pa? Ayaw mo siyang makita. Tama po ba yun? Kasi, nagkakasalubong po kayo ganyan. Kung may liliko kang kanto, kakanto ka. Liliko po tayo sa kanila, di ba? So, kasi nandun po yung sama ng loob. Nawa, pagpasok ng 2024, mananalangin po tayo mamaya. Lahat ng ito, iwanan na po natin lahat. Amen?
Kasi hindi po siya makakatulong. Basura po siya sa buhay natin. Yung sama ng loob, ano pa? Inuulit ko lang, upang patuloy nating matandaan, yung puot, yung napupot ka sa kapwa mo, at yung galit. Huwag na kayong mambubulyaw o malalait o mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Yung malalait po kasi, yung, alam niyo po ba, lahat po tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Ang tao lamang po ang tumitingin na hindi tayo pantay-pantay. Kasi ang tingin ng tao, pagka po may sasakyan yung isa, ay mataas siya. Pagka siya ay nakabisikleta, mababa lang. Yun po yung tingin po kasi ng tao. Sa tingin po ng Diyos, tayo po lahat ay pantay. At kapag po tayong lahat ay namatay, wala naman po tayong dadalhin kahit bisikleta o kahit sasakyan. Amen. Kaya, wag po natin, sabi ko ako, paano po sila minahal ng Diyos, ganoon din po natin silang mahalin. Bilang mga tao na minamahal po ng Diyos. Ano pa? Sabi dito, 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagkapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So sabi nga dito, magpatawad. So palagay ko, lahat po tayo nakapagpatawad na. Amen! Kasi nagdaan na po yung Pasko. Sa sistema po kasi ng mundo, total naman ay Pasko, magpapatawad na ako. So, sa atin po hindi. Every day na pinatatawad ka ng Diyos, dapat tayo po ay nagpapatawad. Amen! At kung may nagawa po akong mali sa inyo, patawad po. Amen! Kasi tao lamang po yung, tao lamang din po ako na nagkakamali. Kasi mahalaga po sa buhay natin yung pagpapatawad. Kasi gumiginhawa po yung ating kalooban. Amen! So, alam ko po, nakapagpatawad na po tayong lahat. At ito pa po, dito sa aklat po ng Colossians chapter 3. So, hinihimay-himay po natin para patuloy nating maintindihan. Kaya, sabi po dito, kaya dapat nang mawala sa inyo ang pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masamang nasa, at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi nga yung mga bagay nito ay mawala na daw po sa buhay ng bawat isa. Iwanan na daw po natin ngayong 2023 para patuloy tayong lumakad, mabuhay, sang-ayon sa kalooban po ng Diyos. So, tuloy pa po tayo. 6. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharin pa ng mga ito. And verse 7. Sabi niya, kaya kayo man ay namuhay din ng ayon sa mga pitang ito nang kayo ay pinaghaharin pa ng mga ito. And verse 8, sa 9, ngunit ngayon, titakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob, iwasan na ninyo ang panalait, malaso ang pananalita. And 9, huwag kayong sinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa dito. So, kung bakit po natin ito inuulit-ulit para patuloy na may timo sa ating mga puso at isipan at matandaan po natin yung mga bagay na dapat na iwanan na po natin ngayong 2023. Amen! Sabi nga, iwanan mo na, itakwil mo na yung mga bagay na yan kasi hindi po siya makakabuti at mabuti sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano naman po yung mga bagay na dapat po natin gawin? Yan po, letter B, sabi dito, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. So, napakahalaga sa buhay po natin, ngayong 2024, tayo po yung magpatuloy. Sabihin mo nga sa iyong katabi, magpatuloy tayo kapatid. Si Jesus, isa po siyang magandang halimbawa, sabi po dyan sa aklat po ng Lucas 13:31. Sabi dito, dumating noon sa ilang
dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Subalit, sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na nagpapalayas, asong gubat na iyon na magpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at magpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. So si Jesus, noong mga panahon po na yun, makikita po natin, pinagbabawalan na po siya. Subalit makita po natin sa kanyang buhay, ang sabi niya, subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na magpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at magpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. So si Jesus, bagamat hinahadlangan po siya ng kanyang kapanahunan, makita po natin dito yung salitang pagpapatuloy sa kanya pong gawain. Nasabi niya, yung gagawin niya bukas sa ikatlong araw at tatapusin ko ang aking gawain. So sa buhay po natin, napakahalaga na tayo po yung magpatuloy. Sabi nga, yung gawain mo ngayon, yung gawain mo sa ikatlong araw, hanggang sa katapusan, kinakailangan tapusin po natin yung ating gawain. Amen po ba ito? Kung ano po yung ipinapagawa sa atin ng Diyos, ay gawin po natin. And 33, sabi dito, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas, at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Ang point po natin dito, sabi niya, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas, at sa makalawa. Ibig sabihin, si Jesus, makita natin, tinapos po niya yung kanyang gampanin nung siya'y nabuhay dito sa ibabaw po ng lupa. Kaya napakahalaga sa buhay natin, habang binibigyan po tayo ng buhay ng Diyos, magpatuloy po tayo sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi nga, pinasimulan mo ngayon, gawin mo. Gawin po natin. Yung gawin po natin ngayon, bukas hanggang sa dumating po yung ating Panginoong Jesus. Ito po yung magandang mindset natin, yung magpatuloy tayo. Kagaya po ni Jesus, kasi siya po yung ating pinakamodelo. Kaya makita po natin doon sa isang wika ng ating Panginoon Jesus, naganap na. Sa ibang salin ay natapos na. Tinapos po niya yung kanyang gampanin nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, mula po nung siya silang hanggang siya po ay mamatay. Tinapos po niya yung dapat po niya tapusin at ginampanan po niya yung dapat po niyang gampanan. Kaya napakahalaga na makita po natin yung salitang magpatuloy tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos sa gawaing ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Sabi nga, magpatuloy tayo sa paglilingkod. So, maging sa aklat po ng gawa, makita natin dito yung encouragement po sa mga mananampalataya ng Diyos. Ang sabi dito sa aklat po ng gawa, 13, sabi niya, pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyosong Hentil na nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangawalan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi dito, magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi nga, habang po tayo nagpapatuloy sa pamumuhay na ito, sabi nga, mamuhay po tayo ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, ito po yung gagawin po nating paghakbang. Na lagi po nating isipin, ito po ba yung kalooban ng Diyos? Ito po ba yung makakaluwalhati sa pangalan po ng ating Panginoong
Jesus. Kasi kapag wala kang gabay, wala kang pananaw sa buhay mo, kung ano lamang po yung nagiging buhay ng mga tao, yun lamang po yung magiging buhay natin. Subalit kung meron tayong pananaw at gabay sa pamumuhay natin, mamumuhay tayong lalakad kung ano yung kalooban po ng Diyos. Kaya sabi niya, magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ano pa? Sabi pa dito sa aklat po ng Pilipos. Sabi po sa dahil dito, natitiyak kong ako'y na mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Sabi dito ni Apostol Pablo, nung siya ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, habang kung siya ay nabubuhay, sabi niya, upang matulungan kayong magpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Sabi dito, habang kung tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan nandun po yung ating kagalakan sa pananalig sa Diyos. Amen? Na sabi ko nga, bahagi ng buhay ng tao yung mga problema at mga pagsubok. Kinakailangan patuloy na nandun po yung kagalakan natin sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesus. Habang nagpapatuloy ka, nandun po yung kagalakan. Kasi nandun po yung ating pananalig sa Panginoon. Wala pong nabuhay dito na mananampalataya na hindi po dumaan po ng iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Sabi ko nga, kung titingnan po natin, sila Daniel, sila Shadrach, sila Meshach, makita natin, ang tindi po ng kanilang dinaan ng pagsubok. Subalit, nandun po yung kanilang kagalakan sa kanilang pananalig sa Panginoon. At makita natin, hindi po sila iniwanan, hindi po sila pinabayaan man ng ating Panginoon. So, ganun din po sa buhay natin. Magpatuloy po tayo sa buhay natin bilang isang mananampalataya po ng Diyos. At ang sabi pa rin po ng aklat po ng 2 Peter chapter 3, verse 8, sabi niya, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So sabi dito ng Bible, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi nga, habang tayo po'y nagpapatuloy, kinakailangan patuloy tayong lumalago pa. Amen. Kung paano po yung 2022, yung level ng ating pananampalataya, sabihin na po natin nasa level 6. Dapat ngayong 2020 po, mag-level 7, 8 po yung ating pananampalataya. Lumalago po tayo. Nakakita na ba kayo ng estudyante na nag-aral po na mula grade 1 hanggang sa natapos ng grade 6, grade 1 pa rin? Wala naman po, di ba? Lumalago po sila. Habang po sila'y pumapasok sa eskwelahan, natututo po sila, lumalago sila, hanggang sa dumating yung tamang panahon, eto na po yung nakabot po nila sa kanila pong buhay bilang isang estudyante. Ganon din po sa buhay pananampalataya. Habang nagpapatuloy tayo, lumalago po tayo. Kung dati yung kaya mo lang pagtagumpayan, eto lang ngayon, sa 2024, dapat ang kaya mong pagtagumpayan, ganito lang po kataas. Kasi lumalago po tayo sa buhay pananampalataya. At sabi ko nga, yung panahon, sabi ko nga, dati ang alam mo lang bagyo. Pagka naging bagyo, nagkaroon po ng bagyo, signal number 3, takot na po yung mga tao. Ngayon, ano na po yung bagyo ngayon? Signal number 5 na. O yung lindol. Ano po yung lahat? Dati yung lindol, signal number 5 lang. Natatakot na tayo ngayon. 7. Dako po ba natin? Ibig sabihin, yung mundo, eto siya. Nagle-level up yung mga bagay na nagaganap. Dapat bilang isang mananampalataya ng Diyos,
lumalago din po tayo upang anuman po yung mga pagtaas ng takbo ng mundo, na pagtatagumpayan po natin yung lahat ng bagay na ito. Kasi kapag hindi ka lumago, umangat yung pananampalataya mo, may iwan ka. Sabi mo, yung bagyo, signal number 5 na. Ikaw, yung level up mo, signal number 3 lang. Ano mangyayari sa'yo? Di ba, manghihina po tayo. So, dapat nagle-level up po tayo. Kung paano po yung taon, 2022 kayo 2024 na bukas, dapat yung pong pananampalataya natin, nagpapatuloy po sa paglago. Amen? Amen po ba? Amen. Para makita po natin yung bawat isa, kahit na ano yung dumadaan na bagyo, problema, pagsubok, eto pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin siya. Dahil lumalago po siya sa kanyang buhay pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya dito po sa panghuling talata, at tayo po ay mananalangin. So magsilaman po yung message natin. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 6. Yamang okay. So, sabi po dyan, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mabuhay na kayo sa karapat-dapat sa Kanya. 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago. Patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itino sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. So sabi nga dito ng Bible, yamang tinanggap na po natin yung Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi po dyan sa 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Ito po yung dapat po natin maging kaisipan, maging pananaw, magpatuloy po tayong lumago. Amen? Sabi ko nga, isa po sa way ng paglago natin, yung makikinig tayo ng salita ng Diyos, magbabasa po tayo ng salita po ng Diyos. At kung may mga gawain po sa inyong mga tahanan, tuloy-tuloy po tayo makinig ng salita ng Diyos. Kasi mula doon, lumalago at lumalago po yung ating buhay pananampalataya. Kaya sabi diyan, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Bakit sinabi po ni Apostol Pablo na magpakatibay? Kasi bahagi nga po ng buhay natin yung pagsubok, bahagi nga po ng buhay natin yung mga problema, bahagi nga po ng buhay natin yung pagkakasakit, bahagi din po ng buhay natin kung minsan yung kawalan. Napakahalaga na sa buhay po natin, magpakatibay po tayo sa ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya mo sa Diyos, siya po yung magtatawid po sa iyo sa 2024. Amen? Kasi sabi nga ng Bible, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya.